فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Ang isa sa mga kasaysayan na paulit-ulit na binabanggit sa banal na Quran ay ang kasaysayan ni Propeta Lut alayhi salam. Si Propeta Lut alayhi salam ay pamangkin ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Nang iniwan ni Propeta Ibrahim alayhi salam ang kanyang mga tao, si Propeta Lut alayhi salam ay sumama sa kanya. Pagkatapos ay hinirang ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Lut alayhi salam bilang isang sugo at inutusan na pumunta sa isang partikular na rehiyon na kilala bilang Sodom. Ang lungsod ng Sodom ay nasa kanlurang baybayin ng patay na dagat o Dead Sea. Ang lungsod ng Sodom ay mapanglinglang at puno ng imoralidad o kasamaan. Ang mga tao ay walang kahihiyan. Ang mga kriminal at gawaing kriminal ay nagkalat. At ang mga dumadaan sa bayan ng Sodom ay nanganganib sa mga pagnanakaw at pisikal na pag-aabuso. Ang pangkalahatang kapaligiran ng bayan ay hindi isang matuwid na lipunan. Ang mga tao ni Propeta Lut alayhi salam ay walang moralidad, walang mabuting asal at walang kahihiyan. Ang pinakamalaking kasalanan ng mga tao ng Sodom ay ang kanilang kawalan ng paniniwala at pagtanggi sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tumanggi silang tanggapin ang pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Tahasan nilang nilabag ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagbabawal sa homosexual na mga gawain. Sa katunayan, ang pakikipagtalik sa likulang bahagi o anal at mga homosexual na gawain ay niuugnay sa bayang ito dahil inimbento nila ang gawaing ito na hindi pa alam ng mga tao noon. Hinikayat nila ang bisyong imoralidad at kalaswaan. Sa bayang ito at sa mga tao nito, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Lut alayhi salam. Si Propeta Lut alayhi salam ay tulad ng lahat ng mga sugo na nauna at humalili sa kanya. Ito ay isang simpleng panawagan upang sambahin lamang ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapaloob sa pagsambang ito sa nag-iisang Diyos ay ang kautusan na sumunod sa Kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinabi ni Propeta Lut alayhi salam sa kanyang mga tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Tinanggihan ng mga tao ng Sodom si Propeta Lut alayhi salam at ang mga mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Sila ay naiinis sa mga salita ni Propeta Lut alayhi salam at mga paalaala. Gagawin nila sa publiko at pribado nang walang kahihiyan. Siya ay kanilang binantaan at sinabi sa kanya na siya ay itataboy. Nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Ibrahim alayhi salam ng 3 mga anghel na sa anyong mga magagandang lalaki. Pumunta sila upang ipaalam sa kanya ang masayang balita ng pangalawang anak na lalaki na si Ishaq. Pagkatapos ay kanilang sinabi kay Ibrahim alayhi salam na sila ay susunod na bibisita sa Sodom upang maisakatuparan ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay susunod na bibisita sa Sodom upang maisakatuparan ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga lumalabag. Si Propeta Ibrahim alayhi salam ay nag-aalala para kay Lut alayhi salam at sa ilang mga mananampalataya na kasama niya. Nang ang mga bisita ay dumating sa tahanan ni Propeta Lut alayhi salam, ninais ni Lut alayhi salam na itago ang mga ito mula sa tao ng bayang. Ang may bahay ni Propeta Lut alayhi salam na hindi isang mananampalataya ay nagpunta at ipinaalam sa mga tao ang pagdating ng 3 magandang kalalakihan. Nang ang taong bayan ay lumitaw
sa pintuan ni Propeta Lut alayhi salam, ay hinarap niya ang mga ito na nagsasabing, "O aking mga nasasakupan, narito ang mga kababaihan. Mas dalisay sila para sa inyo. Kung pakakasalan ninyo sila ng ayon sa batas, ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala." Sinabi ng tatlong anghel kay Propeta Lut alayhi salam na hindi niya kailangan matakot. Dumating sila dala ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan nila si Propeta Lut alayhi salam na umalis sa bayan ng gabing iyon kasama ang kanyang mga pamilya at kung sino man ang kasama niya at huwag lumingon. Sa pag-alis niya ng gabing iyon, ang kanyang may bahay ay tumangging sumama sa kanya, sa halip ay piniling manatili kasama ng mga tao. At kaya siya rin ay nilipol tulad nila. Nagpaulan ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bato sa mga tao at naging sanhi ng pagtaas ng lungsod ng Sodom, binaliktad at muling itinapon pabalik sa lupa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ